Ayan na nga mga boss andito na tayo ngayon nakakabit na natin ang Conway KW206 sa ating Kia Picanto. Bali, naayos ko na rin yung OBD cable niya dito ko siya ipinasok sa loob ng center panel sa loob ng center panel na 2 din. Bali, inalis ko tong center panel. At saka ako pinasok dun. Tapos, nilagyan ko ng table tie tsaka ako pinagapang sa ilalim ng dashboard ng manibela. Kasi medyo madilim Yan. Tapos nilusot ko siya rito paano ba? Bali, ito na siya. Medyo mahirap yung makita Ayan na siya, nakasapasak na Siya na kayo medyo magulo Ayan. Tsaka boss, ayan Nasa ilalim siya ng dashboard ng ating manibela. Nakakable tie na si Jan. Ayan. Nakakable tie yung kable, Pasok dun. Sa loob. Siya lumabas. Ayan. Okay, hiyaan natin yan. Diskartehan niya na lang kung paano niya ikakabit yung OBD cable niya. Sabihin sa akin kasi mas malinis pagka nakapasok siya rito. Mukhang malinis tignan, pero sana dito sa sulok. Diyan. Kaso hindi ko siya dyan may lalagay kasi naroon akong cellphone holder. Hindi ko rin siya makikita. Ayan, baliin yung cellphone holder natin. Kung sakali na doon natin siya ilalagay, di natin siya mapapansin pagka nagdadrive na tayo. Kaya dito ko na lang siya nilagay. Pero kayo, nasa sa inyo. Gusto ko nga sana dito sa taas, sa may likod ng ceiling lamp. Ayan. Nakatiwarik, nakababa. Kasi ito na mga ating OBD. Conway KW206 ay pwedeng amarotate, O baliktad yung kanyang display, Diyan sana. Kaso hindi abot yung natin, OBD cable. So, natin yan. Testingan na natin. Yan, naka-on na yung susi natin, Andarin ko na mga boss. Hindi siya bubukas hanggat di natin pina-under sa sabayan. Yun. Start na siya, Umatik na siya. Na-testing ko naman na siya kanina, kaya 86 na yung ating water temperature. Yung ECT, yung engine coolant temperature. Yung RPM natin, ayan. Mababa na siya kasi mainit na siya, napa-under ko na kasi siya kanina naka-aircon. Kaya naglalaro na siya ng 700 to 750. Siguro ganun. 760, ayan. Then 70. Teka, I stay on presto. Ayun, hindi ko na binuksan yung aircon para makatipid-tipid naman tayo sa gasolina. Testingin naman natin kung ano-ano yung mga function niya, kung ano yung meron sa kanya. Kung makikita niyo, nakaset sa gitna yung ating kilometer per hour, tsaka nakaset din yung ating DCT, sa gawing kaliwa, sa taas. Ayan, engine coolant temperature, ilang paltan, depende sa inyo. Yan, nag-blink yung nasa baba natin, Pwede niyo ilipat yan kung saan siya mag-blink. Hindating nyo lang yung up and down. Pag natapat na ron, pwede nyong ilong press to, Yung okay button niya sa taas. Pag nilong press niyan, dyan na kayo mamimili kung anong gusto nyong ilagay sa kanya. May calculated load value, engine coolant temperature, so yan yung gamit natin ngayon para monitor natin yung init ng ating water temperature o yung engine coolant temperature, Intake manifold absolute pressure, engine RPM, vehicle speed. Hindi na natin kailangan yan kasi yan yung nasa gitna natin. Hindi naman siya napapaltan. Bali yung nasa pinaka-gitna natin vehicle speed lang o engine RPM. Ayan. Ignition timing advance for number 1 cylinder. Intake air temperature. Absolute throttle position, Oxygen sensor, output voltage, B1-S1. Short-term fuel trim, B1-S1.
Meron din tayo ditong oxygen sensor output voltage B1-S2. Medyo na malabo, ano? Kasi maliwanag masyado itong on-way natin. Gabi na kasi. Short-term fuel trim B1-S2. Distance traveled while MIL is activated. Malfunction indicator lamp or light. If you check engine or service engine light. Yun, next naman. Voltage, total mile, total fuel, trip mile, trip fuel. Escape lang natin pag wala tayong babaguhin. So ayun, lahat yan pwede nyong baguhin, ano? Ayon dun sa mga sinabi ko kanina, pwede nyo siyang ilagay dyan. Kaso itong gitna natin, kung mapapansin nyo, kilometer per hour, or yan yung ating vehicle speed, no? Pag in-okay nyo siya, dalawa lang yung pwede natin pagpilihan. RPM, or vehicle speed sensor. So yung kilometer per hour or vehicle speed sensor ang aking ginamit. RPM, hindi ko naman masyadong tinitingnan. Dito na tayo sa main menu ng ating Conway. Pindutin lang natin long press yung escape button sa taas. Dito, sa main menu natin, makikita nyo rito unang-una yung language. Para mapili nyo yan, pindutin nyo lang yung okay. Pwede kayong mamili kung English kayo, Espanyol, o Russian language, kayo na mamili. Okay. Escape nyo lang pag babaguhin nyo, okay nyo. Tulad yan, gawin natin English. Okay lang natin. Okay. Dito naman tayo sa system para set, ano? Unit, button sounds, ito yung setting ng ating Conway, ano? Ito yung unit natin, kumiwag kayo dyan sa flow. Sa pwedeng kilometer per hour. Pwede in miles per hour. Para mabago niyo siya, pindutin niyo yung okay. Distance, pwedeng kilometer, pwedeng miles. Okay lang yung pagpipindutin niyo para mapili niyo. Pressure 1, pressure 2, pressure 3, fuel, per liter, pwede rin per gallon. Doon tayo sa per liter. Temperature, siyempre, degrees Celsius na. Labo Sorry Testingin nga natin buksan yung flash. Tingnan natin. Ganon din. Labo pa rin. Patay na lang nga natin. So ayun, escape na lang natin kung wala tayong babaguhin. Dito naman tayo sa susunod. Button sound, ano? Ito yung habang pinipindot nyo, tumutunog. Kaso ayoko naman ng ganon. Naka-off siya. Pwede niyo siyang iyon. Pindutin niyo lang yung arrow. Up or down. Ayan. Off, on, off, on. Sa off. Yan, on. Okay. Balik natin sa off. Kasi maingay. Dito naman tayo yan sa alarm sound. Siyempre dapat naka-on yan para kung sakali na may sinet kayong alarm, tutunog yan. Okay nyo lang. Scan protocol tip. Naka-on lang yan. Brightness adjustment. Tingnan naman natin kung paano. Kung makikita nyo, automatic tayo. Close na lang natin. Tingnan naman natin yung manual adjustment. Zero. Para hindi config doon sa screen natin. Camera. Pero mas maganda kung naka-automatic yung ating brightness adjustment. Para pag gagabi, hindi siya masyado nakakasilaw. Automatic siya nagdidim. Tsaka sa umaga naman, automatic yung brightness niya. Testingin nga kaya natin tapatan ng flashlight kung magbabago. Yan nakita niya laki ng pinagbago niya, lumiwanag. Kasi may sensor yan sa likod na tapatan ng ilaw. Tumaas yung brightness niya. Tignan naman natin kung aalisin natin. Ayun, bumaba siya. Kasi masyado siyang maliwanag pagkagabi. Mas maganda pa rin yung naka-automatic tayo. Brightness adjustment or bright adjustment. Ayusin ko lang ulit mga boss yung flashlight natin.
Mabalik ko lang sa taas. Wait lang. Kailangan. Okay, ayan. Liwanag na ulit, no? Ayusin ko lang yung pesto ko. Teka, medyo nangangawit ako. Okay, okay. Okay, okay game na. Escape na natin, no? Teka lang. Escape. Yan, dito naman tayo sa screen to rotation. Yan yung sinasabi ko kanina na po pwede tayong pabaliktad. Ayan, nakita nyo, naka-close. Pagkindot niyo, okay, babaliktad dyan. Ayan, open. Ayan, naka-rotate siya. Pwede nyo siya idikit sa ceiling. O kaya dyan sa ating windshield. Ayan. Kasi nung nakabaliktad, kasi naka-rotate. Balikin natin sa dati. Close natin. Dito naman tayo sa restore depot. Kung gusto nyo i-reset yung settings niya o yung balik nyo siya sa dati. Dito naman tayo sa OBD para set. Okay? Yan, meron tayo dyan. Start volume. Yan. Capacity. Is stop and start car. Initial mile. Yan. Initial fuel. Mile calorie ratio. Fuel calorie ratio. Tsaka ball calorie ratio. Yun yung battery. Pwede nyo rin siya restore sa default. Dito naman tayo sa alarm set. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Ito yung aking gustong gamitin. Meron tayo dyang RPM alarm. Ayan. Vehicle speed sensor alarm. Engine coolant temperature alarm. Voltage alarm. Pwede nyo rin iset yan para kung sakali na gusto nyo malaman kung bumababa yung battery nyo. At saka, yan, naset ko na to kanina kaya restore natin sa default para mapansin tayo ng bago. Yan. Click nyo lang yung okay, yan, para ma-reset. Yan, dito naman tayo sa RPM alarm. Up, down lang yan, ayan. Down, up, yan. Set natin, ayan, depende sa inyo pero naka-default siya sa 5,000 RPM. Ayan, depende naman sa inyo kung isa-set niyo yan o gagamitin niyo yung alarm dyan kung Pero ito, testingin natin, Try natin iset sa... Teka, tignan natin, Sige, kahit sa 1.5 para konting tapak lang natin sa gasolina, marinig na natin yung alarm. Okay, ayan. Testingin naman natin, Lahat yan, pwede nyo lagyan ng alarm ng sabay-sabay, no? Yung RPM, yung vehicle speed sensor, yung engine coolant temperature, at saka yung ating voltage. Lahat yan pwedeng magkaroon ng alarm ng sabay-sabay. Depende sa inyo kung isi-set niya. Saglit lang, okay na natin yan sa 1.5. Escape na natin, balik na natin sa main menu para madinig natin yung alarm niya. Escape yan. Yun, Tutulog talaga yung alarm niya, pag kinapakan ko yung gas natin. Natinig siya? Ayan. Pag lumagpas na 1.5, tutulog yung alarm natin. Titigil ang ngati. Hindi nababasay na. Ayun na nga, hindi inaasahang pagkakataon. Nag-choppy-choppy yung ating record, kaya medyo putol-putol yung sounds niya. Kaya ito, yung video natin nung nakaraan, nung tinesting natin, isiningit ko na lang dito. Pero ito ay alarm test sa 1,000 RPM. Okay? Paringgan na lang natin. Kung matidinig nyo, meron din siyang button sounds, tinesting ko din kasi. Maingay, Ayun madidinig nyo, mag-alarm siya kung pag na-reach niya yung 1,000 RPM. Okay, game, continue na natin yung video natin. Okay, balik naman na natin sa dati, Long press lang natin yung escape. Yan, long press. Yan.
punta na tayo sa alarm set. Yan. Yan, sa RPM alarm. Ayan, naka 1.5. Balik na natin yan sa dati, sa 5,000. Ayan. Pero depende sa inyo kung saan nyo siya isa-set o kung gagamitin nyo ba siya. Sa akin, ibabalik ko na lang sa default ulit na 5,000 RPM alarm set. Yan. 10-10. Pagka long press natin, pauna na 100. Okay. Ayan. 5,000 na. Okay nyo lang para makaset na. Okay. Dito naman tayo sa ating vehicle speed sensor alarm. Ayan. Pagka babaguhin yan, okay nyo lang. Ayan. Ang default niya ay 150. Ayan. Pwede nyo siyang baguhin. Up, down. Ayan. Sa akin siguro, siset ko na lang siya sa 100. Ayan. Kasi hindi naman na tayo nagmamatulin o nagmamabilis, lalo na lagi naman natin sa yung ating pamilya, yung aking asawa at mga anak. Ayan. Okay nyo lang yan. Madalas naman takbo lang natin, 40, 60, 80. Yan, depende sa kalsada. Sige, sit na natin. Pindutin nyo na okay? Dito naman tayo sa engine coolant temperature. Pindutin nyo lang yung down. Yan. Yan kasi ang importante sa akin, ano? Yan ang mahalaga dito, kaya tayo bumili nito. Para maiwasan natin yung pag-overheatin. Okay nyo lang, tapos set natin. 110 yung default niya, pwede niyang taasan. Siyempre, hindi naman natin gugustuhin yun. Sa akin, isiset ko na lang siya ng 100 din siguro. Ayan, nakarekta pa yung pan natin. Hindi ko pa kasi siya napapaayos. Ayan, 100. Press lang natin yung okay dyan pagka naset na natin. Yan, importante yan. Yan. Para maiwasan naman natin ang overheat. Dito naman tayo sa voltmeter. Ayan, dito tayo sa voltage alarm. Ang default niya ay 8. Siguro sa 11. Kasi yung 8 di na talaga yan makakapag-start na sasakyan. Dito tayo sa 11. Yan. Para yan, kahit pa paano, alaman natin kung mababa talaga yung ating voltage. Mas maganda nga siguro ito kung merong yung nakakatulog alarm. Dito naman tayo sa OBD diagnose. Ayan. Ito na ang kinatatakutan ng lahat. So ako kasi, tinesting ko na to at nag-diagnose na ako, nag-scan na ako. Nakita ko na meron pang sensor na issue kung sasakyan. Dito muna tayo. Ayan. 0 to 100 kilometer time. Saka yung about niya. Ayan. Yan yung version, yung ng ating Conway KW206. Yan. Takpan na lang natin yung serial number. Ano? Okay. Escape na natin. Okay. Yan. Dito na tayo ulit. So, OBD diagnose. Yan. Sa sinabi ko nga kanina, meron na akong na-scan dito. Yun yung ipapayos ko pa. Susunod unti-untiin lang natin. Ano? Marami na rin kasi tayong napagawa dito sa sabayan na tulad ng mga pangilalim niya. Yung mga malampad niya, inunti-unti na natin. Tsaka yung mga ilaw, ayan, inuna natin yan kasi importante yan dahil malabo yung mata ko sa gabi. Okay na natin itong OTT diagnose. Meron tayo ditong data stream. Ayan. Okay lang natin. Ayan. Diyan, hindi ko rin masyadong alam yan. Pero meron tayo dyan fuel system status, fuel system 2 status, calculated load value, engine coolant temperature, short-term fuel trim, dash bank 1. Next, and bali 4 page yan, ayan 2 of 4, ayan, nakikita nyo dyan, ayan, 1 of 4, ayan, pag may next nyo, or pinindot nyo up and down, ayan, makikita nyo kung nagbabago siya, hanggang 4 page yan. And doon yung mga information na ating sasabihin. Dito na tayo sa red coats. Dito na tayo sa kinatatakutan ng lahat. Ayan, sa akin wala naman check engine. Pero nakita ko at natest ko na meron na itong nakitang error codes. Communication please wait. Ayan yung issue niya.
Pagka inopen niyo siya, lalabas siyang communication, please wait, B0340, yan yung na-read niya na current DTC. Makikita niyo doon sa gawing kanan sa pinakataas, 1 of 2 page, bali 2 page yan. Pindutin niyo yan down, yan yung next, yan, pending DTC. Camshaft position sensor A, circle bank 1, or single sensor. Bali yan yung issue natin, current. Ayan, same lang nung second page, yung current at saka yung pending DTC. Ayan, bali, yan yung susunod nating ipapaayos, Sa ngayon, hindi ko pa siya aasikaso at buti na lang bumili tayo nito at nalaman natin na meron pa palang issue, ang ating sensor. Ayan. Titingnan natin kung paano, kung may magagawa pa ba tayong paraan doon or kailangan na nating paltan yung camshaft position sensor natin. O yung baka yung wire lang umatumi na. Escape na natin para bumalik na tayo sa dati. Dito naman sa baba, ayan yung clear codes. Pwede naman tayong mag-clear ng codes. Ayan, ginagamit lang yan o gagamitin lang yan pagka napaayos nyo na yung error o yung na-detect niya na error o issue. Kahit naman i-clear codes mo yan, kung hindi mo pa naayos, pag may read codes mo ulit, babalik at babalik siya dyan. Lalabas pa rin siya dyan. So, escape na natin. Yan. Ayan, balik na tayo sa main display. Yan. Piliin natin naman yung kilometer per hour. Yan. Nung press natin yung OK. Pwede natin piliin dyan yung RPM o revolution per minute. Ayan. Makita nyo, nasa gitna ngayon yung ating RPM o revolution per minute. Para na may break sa dati, pindutin lang natin yung arrow up and down. Hintayin natin mag-blink ulit yung nasa gitna. Yan, okay. Tapos lang press ulit natin yung okay. Yan, tapos piliin ulit natin yung ating vehicle speed sensor. Ayan, nakabalik na tayo sa gitna. Sana yung video na to nakatulong sa mga gaya ko na first time parang nagamit din nung Conway KW206, no? Na katulad ng mga sasakyan natin na to, ang importante dito is yung digital na yung engine coolant temperature. Dahil saan kasi sa ibang sasakyan, dalawa lang, Yung yellow yung pula, pag overheat ka na, at yung blue, kung malamig pa yung sasakyan mo. At yung iba naman, high and low lang. Pala yung box niya, yung ng Conway KW206, lagay ko rito yung, yan yung parad niya, ayan, yung box, yung OBD2 cable. Meron din tayo jam unit and pinaka-modem ng KW206. Yung meron din tayo dito, ayan yung USB cable para siguro sa kung mag-upgrade tayo, no? Upgrade tayo nung software. Tapos, meron din tayo diyang warranty card. Tsaka, meron din kasamang leaflets or parang card na yan ng mga available nila. Ayan. Tsaka ito yung anti-slip o anti-fall na parang sticky siya, parang napakadikit niya. Nakapanlagay dyan sa dashboard. Yan. Pwede nyo idikit dyan yung Conway, tas napadikit siya sa dashboard. Didikit nyo dyan sa dashboard, pwede nyo idikit. Pero ako, ginamit ko rito is 3 na double na adhesive tape, Bumili ko kay Ace, yan. Ace, baka naman, yan. 3 double tape natin dyan na mahal nga siya, pero sulit at saka sigurado kasi ayaw naman natin na malaglag yung ating Conway pagka nalubak. Ayan yung mga reflets niya. Warranty card or manual. Yan yung reflets. Andyan yung mga available nila na OBD2, na pang-scan. Marami talagang ginawa si Conway na mga pang-scan. Ayan. So, ito, paano? Hanggang dito na lang, Sana nakatulong to nung video natin sa mga bagong gagamit pa lang itong Conway KW206 natin na to. Yan, salamat. Pala mga boss, nakalimutan kong sabihin sa inyo. Ito nga palang Conway KW206 natin, Pag pinatay natin yung makina, yung ating sasakyan, automatic na rin siya mamatay. Tignan nyo. Yan, nakapatay na yan. Zero na yung RPM niya. Ilan siguro tayo mga ilang seconds. Kaya na, 5, 4, 3, 2, 1. Ayun na, wala na. Bali bubukas lang ulit siya pagka bukas ng engine natin.
pag naka-turn on lang yung susi natin, hindi siya mabubukas hangga't di mo pinaandar yung sasakyan. So yun lang. Paalam po mga boss.